Okay, plating time na tayo guys. Ganito lang po yun. General na sausawang Pilipino. And now, magpakulo po tayo guys ng tubig for our pasta. So, magluto po tayo ng spaghetti arrabbiata with pan-fried sunderfish. So, i-fili po natin tong sunderfish guys. At sa pag-fili, kailangan po talagang maingat kasi nga delikado. Matalas yung kutsilyo ko eh. Yung Japanese knife ko. Ito, medyo frozen pa kasi ito isda ko eh. Nirunning water ko lang siya pag defrost. So ito na yan. Ayan. Ano ko lang para sigurado hindi masira yung isda. Ayun. And then dito pakita ko sa inyo paano linisin. Ayan, so sa nakita nyo ito, may buto siya, di ba? Ito. Gaganyanin ko lang. Para matanggal yung buto. Wala. Meron tayong malinis na filling ng ating sunderfish. Ito na yung pang ano natin sa ating arrabbiata pasta. Ayan, kulang na yung tubig. Okay, lagay natin yung pasta. Pagitna lang, tapos spread out. Yan. Hayaan lang natin malambot yan. At yan natin ng food tong. Ayan, lumambot na yung dulo. So, it's time na haluin natin ng food tong. So, yung tubig ko nito guys, ay may asin po siya. So, yung asin dapat medyo maalat-alat ng konti para maglasa yung pasta nyo. Pero wag naman yung sobrang alat din. Yun, pakuluin lang po natin yan hanggang mag al dente yung pasta natin. So, yung fish natin, isiso natin ng salt and black pepper. And i-press down natin para mag-absorb yung salt sa sa karne ng isda. So, baliktarin natin guys. Same thing lang pa rin. So, ito yung mga to itlog ng isda. Sinali ko rin. Ayan. Okay na to guys. Pwede ito iprito. Check natin pasta. Okay. Al dente na siya. So, i-blanch natin yung pasta natin sa malamig na tubig. I-ano natin sa malamig na tubig guys para mag-stop yung cooking niya. Yan, okay na to. So, preheated pan, lagyan ko ng oil para sa ating isda. Pirito na natin. Ito, pag pan fried guys, dapat konti lang yung mantika. So, skin side down. Yun. So, masarap po to. Isda na to kasi fresh na fresh. Galing sa freezer. And then, mag-add ako ng butter. And then, badburan ko ng dill na dried. Yung isda natin, guys. Para magbigay ng kakaibang
aroma. Gagawin ko, i-tilt ko lang yan. Shake ng konti. Ayun, nadikit na. Pero okay lang yan. Yep. Baliktarin po natin. Ito yung itlog. Baliktarin natin ulit. Ayun, okay na yung kulay, oh. So, sinali ko na rin yung ulo. Sayang din kasi tapon. Yung isda na to, last year pa to nahuli namin, guys. Yung kapatid ko, magaling mamingwit yun. Na-addict sa pamingwit. Okay na to, guys. Yung isda, kunin na natin, hanguin na natin. Okay. So, ito maliliit. Patuloy pa natin ng konti. Lalo na yung ulo, saka yung itlog, saka yung ano niya. Pakpak. Okay na to. Bango. So, same pan. Bisa ko tong saute ko yung garlic and green chili. Kasi yung arrabbiata dito na ready-made, guys, hindi siya ganon ka-spicy. So, pag sinabing arrabbiata, spicy po kasi yan. So, next na ilagay ito yun. Ito yung sinabi ko, guys, arrabbiata sauce. Okay, mag-add tayo ng water. Yan. Which is okay na to. Then, final season natin to, guys. Add ako ng konting salt, black pepper, and then butter, guys. Ayan. Mix lang natin. Ayan, okay na to. Okay na yung sauce natin, guys. Lagay natin yung pasta. And then, i-add natin yung blanched na pasta natin. Ayan. I-mix natin, guys. Dapat ilublob ng maigi yung pasta para po manot yung lasa nitong sauce. Ayan. Ayun, oh. Pero pag hindi po kayo marunong ng ganito, guys, huwag na lang gawin. Baka kayo mabiktima ng mainit na pasta. Okay, pwede na to. Plating time. Okay, plating time na tayo, guys. Ganito lang po yun. Yun. Pwede na yun. Natin yung isda. Ibabaw. Parang pangit yung plating ko, ah. Of course, yung isang itlog. Yun, lagyan natin ng sauce. Drizzle ng olive oil. At dry dill on top. At lagyan ko siya ng parmesan cheese on top. Na, pwede na. So ito na yung spaghetti arrabbiata, guys, or mga ka-cravers. At sana po yung nag-enjoy kayo sa papanood. Maraming salamat. Bye-bye.